Ang storyang ito ay pinamagatang College Buddy, Episode 7, by Roy. Simulan na natin ang kwento. Nagising ako sa mahinang katok ni tita. Roy, kakain na. Opo tita. Lalabas na po. Pagkatapos namin kumain, hindi magkamayaw ang telepono sa pag-ring nito. Kasi isa-isang tumawag yung mga tropa ko to send their condolences sa akin at sa pamilya ko. This time, hindi na ako nag-expect ng tatawag si Dan. Kasi kahit text nga, wala eh. Tawag pa kaya? Sabi ko sa sarili ko noon. Nakahiga na ako nang biglang nag-ring yung cellphone. Si Dan. Dali-dali kong dinampot ang cellphone ko. Pero bigla ko rin binalik sa table. Ring pa rin siya ng ring. Not now, Dan. Not now. Hindi pa ako handang kausapin ka. Sabi ko nun sa sarili ko. Hanggang sa tumigil na rin sa kakaring yung cellphone. Nag-message siya pero hindi ko binasa. At para hindi na rin maistorbo, pinatay ko yung cellphone. I was awake the whole night at nakaidlip na ng konti. Nang may mahinang kumatok sa pinto ng kwarto ko. Si tita ulit. Roy? Gising ka na ba? Mag-breakfast na tayo. Masama magpalipas ng gutom. Salamat po tita. Sige po, lalabas na po ako. Mahina akong sagot. Pagbukas ko ng pinto, tumambad sa akin si Dan. Nakatungo siya at hindi makatingin sa akin. Dan? Anong ginagawa mo dito? Hindi ba rin nagsasalita si Dan? At nakatingin lang siya sa akin. Roy, aalis muna kami ng mga pinsan mo ha. Pupunta muna kami ng palengke. Kumain na kayo ni Dan dyan. Isabay mo na siya. Hindi pa daw kasi siya kumakain eh. Sabi ni tita. Sabay paalam at sarado ng pinto. Hinila ko si Dan sa mesa para makapag-almusal na kami. As usual, pinagtimpla ko siya ng kape. Nilagyan ko ng kanin at ulam ang plato niya. At sumenyas ako na magdasal muna kami bago kumain. After breakfast, inayos ko ng lahat sa mesa. At siya ang naghugas sa mga pinggan. Ganun kasi kami dito dati sa bahay kapag pumupunta si Dan. Kaya nakasanayan na namin yon. Nakaupo kami sa maliit na terrace nang magsalita ako. Now Dan, say something. Anything you want to say. Just say it. Makikinig lang ako. Sabi ko sa kanya nang hindi ako tumitingin. I'm sorry, Roy. Mahal. I'm really sorry. You know how much I've wanted to be with you. Nung namatay si Tito pero hindi ko magawa. Sabi sa akin ni Dan noon, nagaralgal na ang boses. Sorry talaga, Roy. Sorry. At tuloy na siyang umiyak. Hindi ako nagsasalita. At parang walang emosyon na nakikinig lang ako sa kanya noon.
sandaling katahimikan. Maya-maya pa ay nagsalita ako. Okay, tapos ka na ba? Tumingin siya sa akin ng punong-puno ng mga luha. Stop crying, Dan. Ako dapat yung umiiyak, di ba? Ako yung nawalan. Ako yung binaliwala. Ang masakit pa, ang taong mahal na mahal ko. Yung taong akala ko, karamay at hindi ako iiwan. Wala, Dan. I've suffered so much nang mamatay si Papa. I needed you so much. Sa mga panahon na yon, naghahanap ako ng taong makakaintindi ng mga pinagdadaanan ko. Ng taong yayakap sa akin. At sasabihing, sige tol, iiyak mo lang yan. Para kahit papano, maibsan ang sakit na nararamdaman mo. Pero wala, Dan. Wala eh. Nasaan ka nang kailangan kita? Nasaan ka ng mga sandaling yun, Dan? Nasaan? Ang mahaba ko sa kanyang litanya. Sa nakatangulang na si Dan. Hindi ako umiyak para ipakita kay Dan na hindi na ako yung iyakin na body niya. You know what, Dan? I've learned so much sa mga nangyayari. Kasi at the end of the day, ako lang din pala yung magko-comfort sa sarili ko. Pero hindi ako galit sa'yo, tol. Galit lang ako sa sitwasyon at tadhana ng aking buhay. Hindi naman ako masamang tao ah. Wala naman akong inaagrabyadong tao. Naging tapat naman akong kaibigan. At mas lalong tapat sa taong mahal ko. At ikaw yon, Dan. Ikaw yun. Pero, bakit parang galit sa akin ng kapalaran? Bakit parang hindi ako binigyan ng pagkakataong sumaya? Nang walang kapalit. Ang mahaba akong pagbuhos ng aking emosyon kay Dan. Bigla siyang tumayo at hinilan niya ako papasok sa kwarto ko. Pagpasok na pagkapasok namin, agad niya ako niyakap at sabay sabing, Roy, wala kang kasalanan. Kaya nga nandito ako ngayon kasi pinutol ko yung sasabihin niya at kumawala ako sa pagkakayakap niya. Wag, Dan. Huwag mo nang ituloy kung ano man yung sasabihin mo. Not now, please. Hindi ako handang marinig ang lahat ng mga sasabihin mo. Naupo ako sa kama at naupo rin siya sa tabi ko. Alam mo, Dan, pinangako ko kay Papa na magiging matatag ako para sa sarili ko at sa pamilya namin. Sabi ko kay Dan noon na hindi pa rin tumitingin sa mga mata niya. Alam kong kanina pa siya titig na titig sa akin. Hindi ako umiiyak at hindi ako nagpapakita ng malungkot na emosyon kay Dan. I'm trying to control my emotions noon para hindi niya mahalata na deep inside, sobra-sobrang sakit na nararamdaman ko. Paraan ko rin ito para hindi niya ako kaawaan. Pero sa totoo lang, punong-puno na ako ng awa sa sarili ko. Awa sa pamilya ko at awa sa mga taong nagmamahal sa akin. Dan, magpapahinga muna ako. At dumiretso ako higa sa kama. Pakiramdam ko noon, exhausted at hinang-hina pa rin ako. I closed my eyes at naramdaman ko ang mga kamay ni Dan na hinahaplos ang ulo at buhok ko. At may narinig akong music na kanta ni Basil Valdez. Yung Lift Up Your Hands. I'm trying to figure out the lyrics at sakto sa sitwasyon ko ngayon.
Tuloy nang bumagsak ang mga luha ko at naramdaman ko may nagpupunas nun hanggang sa makatulog na ako. Nang imulat ko yung mata ko ay nakapato ang ulo ko sa lap ni Dan at nakasandal siya sa headboard ng kama ko at natutulog. Pumikit ulit ako at nakikiramdam lang. Ilang saglit pa hinahaplos ulit ni Dan ang buhok ko. Dahan-dahan niyang hinahalikan ng noo ko. At pababa na sana sa labi ko. Nabigla kong minulat ang mga mata ko. Natigilan siya at ngumiti. Salamat at gising na ang mahal ko. Nakangiting sabi ni Dan. Natitig na titig sa mga mata ko. Pumikit ulit ako. At di napigilan ang pagngiti ko sa unang pagkakataon mula nang namatay si Papa. Nakita yun ni Dan at bigla niya akong hinalikan sa labi. Dan, anong ginagawa mo? Pilit akong umiwas sa mga halik niya. Sorry tol. Nadala lang kasi ako Bigla may kumatok sa pinto nun. Roy? Dan? Nandiyan ba kayo sa loob? Tanong ni tita sa labas ng pinto. Opo tita. Natutulog pa kasi si Roy Sagot ni Dan nun. Okay lang. Hayaan mo muna siya makapagpahinga. Kasi alam ko, pagod na pagod pa yan Ikaw na muna ang bahala sa kanya At ako magluluto muna Dan. Sige po tita. Ako na pong bahala kay Roy. Muli ko naramdaman ang paghaplos ng kamay ni Dan sa noo ko at sa buhok. Muli ako nakatulog na nakapatong pa rin ang ulo ko sa hita niya. Roy, gising na. Dinner time. Sabay lapag ng bed tray sa harapan ko. Uy, tol. Ano to? Ano pa ba, Roy? Dinner in bed? Ang sweet ni tita tol. Alam mo, siya nag-prepare niyan. At sinabi niya sa akin na dito na lang daw tayo kumain sa kwarto mo. Para na hindi ka na maabala pa. Hala, totoo ba? Nakakahiya kay Tita Dan. Hindi nga. Si Tita nga mismo nagsuggest ito, di ba? Kaya huwag ka na magreklamo. Bumangon ka na dyan para makakain na tayo. Sige na Nagugutom na ako Pagsusumamo ni Dan. Pagkatapos namin kumain, dinala ulit ni Dan ang tray at siya ang naghugas sa mga pinagkainan namin. Naupo ako sa kama at parang ang bigat-bigat pa rin ang pakiramdam ko. Pilit kong tumayo at pumunta ng banyo para umihi. Nang biglang pumasok si Dan. Uy Dan, anong ginagawa mo dito? Bigla akong tanong sa kanya. Palinga-linga ako na baka makita kami ni tita. Relax lang, Roy. Si tita nga nag-utos sa akin na sundan kita dito kasi baka raw kung mapano ka. Kasi alam niya na hindi ka okay. Mahabang paliwanag ni Dan. Ganun ba? Salamat Dan Halo-halong emosyon ang nararamdaman ko sa mga oras na yon. Hindi pa ako handa na kalimutan ang lahat ng sakit na ginawa ni Dan. Naging civil lang ako sa kanya ngayon kasi hindi talaga ako confrontational na tao. I'd rather keep it to myself. Yung nararamdaman ko. Feeling ko kasi mas safe ako kung ako lang yung nakakaalam nun.
Lumipas ang araw, linggo, buwan, at napapansin ng tropa na unti-unti na raw ako nakaka-move on mula nang mawala si Papa. Hanggang isang araw, Bobby asked me kung pwede raw ba kami mag-usap na kaming dalawa lang. Ang sabi ko naman, okay lang tol, pero bakit tayong dalawa lang? What's wrong, Bob? Tungkol ba to sa mga katropa natin? May nagawa ba akong masama o mali sa'yo? Basta Roy, are you free on Saturday evening? 7 p.m.? Okay. Sige tol. Walang problema. Yes! Salamat Roy Sigaw ni Bobby. Sabay high five sa akin. Kinagabihan, hindi talaga ako makatulog sa kakaisip sa usapan ni Bobby. Ano kayang pag-uusapan namin ng mukong na yun? Ay, makatulog na nga lang. Biglang nag-ring yung cellphone ko. Si Dan. Tumatawag. Hindi ko siya sinagot. May nag-text. Nang tinignan ko, si Dan pa rin ito. Roy, hindi ako magsasawang mag-sorry sa'yo. I'm sorry, tol. Sana balang araw, mapatawad mo na ako. Good night. And I love you. Message ni Dan. Hindi ako nag-reply noon at natulog na ako. "6:30 p.m. Nagpaalam ako kay tita na magkikita kami ni Bobby. Sige Roy, mag-iingat ka ha. I-text mo ako kapag uuwi ka na. Bilin sa akin ni tita." Opo tita, magte-text po ako. Salamat po. 5 minutes before 7 p.m. Nakarating na ako sa place na sinabi ni Bobby. 5 minutes pang lumipas pero wala pa rin siya. Asa na kaya yung mokong na yun? Ay, matext ko nga. Tol, asan ka na? Andito na ako. Text ko sa kanya noon. Wala namang reply mula kay Bobby. Nang biglang may umakap sa likod ko. Hey! Teka lang, sino ka? At biglang bumitaw at humarap sa akin si Bobby. Kalma tol, ako lang to. Si Bobby. Ang pinaka-pogi sa 7 Dwarfs. Loko-loko ka rin ano? Muntik na kitang sundukin eh. Sabay bato ko kay Bobby. Anyway tol, ano bang meron? Anong problema? Bakit tayong dalawa lang? Ang sunod-sunod kong tanong sa kanya noon. Uy, Bobby, ano ba? Nakatulala ka oh. Sabay tapik ko ng mukha ni Bobby. Kasi nauutal ng sagot ni Bobby. Tol kasi may sasabihin sana ako sa'yo eh. Pero mag-promise ka muna na hindi ka magagalit. O hindi mo ko itatakwil at hindi mo ko i-unfriend. Mahabang paliwanag ni Bobby sa akin. Sus, oo na. Promise. Sabay taas ng kanang kamay ko. Ano ba kasi yun? Tanong ko ulit sa kanya. Okay, hanggang dito muna guys, no? And thank you so much pala sa pa-coffee ni Sir
na from Winnipeg, Manitoba. Maraming salamat sa iyo, sir. The best ka talaga. At guys, yung next episode natin, abangan nyo bukas. At sa mga nagsisend po ng stories nila dun sa email address natin, don't worry guys, ilalapag din natin yan. Tapusin lang natin yung mga ongoing stories natin. Yun lang po. At maraming salamat sa pakikinig. Hanggang sa muli.